Good morning, IFL ICDMI Church. Magandang umaga ho sa IFL ICDMI Church. What a privilege to share God's Word with you again today. Kami po ay nagagalak at natutuwa na kasama namin kayo para ipamahagi ang salita ng Diyos. Let's pray. Tayo po ay manalangin. Dear Lord, we thank you for last Sunday's Resurrection Sunday. Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa nakaraang mahal na araw kung sa Pasko ng muling pagkabuhay. And we pray that today's message Naway ang mensahe ngayong araw would be pleasing to you. ay kaaya-aya para sa iyo. In Jesus' name, amen. Sa ngalan ni Jesus, Amen. The title of my message this morning is A Continuing Resurrection. Ang titulo po ng ating pakay ngayon ay ang Continuing Resurrection. Sa Tagalog po ay ang pagpatuloy ng pagkabuhay. Last weekend, all churches around the world celebrated the resurrection of Jesus. Nung nakaraang linggo, ang iglesia sa buong mundo ay nag-celebrate po, nagdiwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. For the Philippines, we call it Holy Week. Sa ating pong pananalita sa Pilipinas, tinatawag po natin itong mahal na araw o mahal na linggo. Because as I remember before growing up, all the music becomes very soft for the week. Sa aking pagkabata, sa paglaki sa Pilipinas, naalala ko na sa linggo ng mahal na araw ay malungkot na ang buong Pilipinas. Kumbaga, ang musika ay puro malulungkot na ang tugtugin na naririnig natin sa radyo. And in 2004, we remember this movie that came out called The Passion of the Christ. Sa taong 2004 ay maalala natin na marami sa atin ay nakapanood ng pelikula, ang pangalan ay The Passion of the Christ. Previously, there were many movies that were made by Protestant Christians. Bago po itong pelikula na to ay marami pong mga protestante ang gumawa ng pelikula tungkol sa pasyon. But this movie was the first time where the suffering of Jesus was emphasized. Subalit sa unang-unang pagkakataon, ang isang pelikula ay ginawa para bigyan tuon o pansin ang pagdurusa ni Kristo sa krus. And we saw that the violence was very graphic. Ang pelikulang ito ay maraming eksena na karumal-dumal. And I believe only a Catholic would be able to do it. Naniniwala po ako na ang isang tunay na Katoliko lamang ang kayang gumawa ng ganitong pelikula. Because for Catholics, there's a lot of emphasis on the suffering, the death, and burial of Jesus. Sapagkat ang mga Katoliko ay kilala bilang mga taong nagbibigay ng tuon o pansin sa pagdurusa, paglibing, kamatayan, paglibing, at muling pagkabuhay ni Kristo. And even today in the Philippines, we see that there are still people who go through this type of suffering as a way to align themselves with Jesus' suffering. Alam po naman natin na hanggang ngayon sa Pilipinas ay maraming mga tao na ginagaya ang pasyon ni Kristo, na pinahihirapan nila ang kanilang sarili para maramdaman nila kung ano ang naramdaman ni Kristo ng mga panahong yun na malapit na siyang mamatay. Now, for Jesus, he really presented the 4 stages of his ministry. Maalala natin, sa buhay po ni Kristo ay may 4 na stages po na ipakita niya sa kanyang pagdurusa hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang sa kanyang pagkabuhay. So, for example, in Matthew 16:21, let me read, "From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed and on the 3rd day be raised to life." Atin pong mababasa sa Mateo 16, mula ng panahong iyon ay pinasimula ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangan
pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda, ng mga punong pari at mga eskriba. Siya'y papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. And so we see that for Jesus himself, when he was telling other people, he said that there are 4 stages of his sacrifice. Sinabi ni Jesus na merong 4 na stages sa kanyang pagsasakripisyo. There's the suffering, Ang pagdurusa, there's the death, kamatayan, there's the burial, libing, there's the resurrection. at muling pagkabuhay. Unfortunately, for those of us who are Protestant Christians, we tend to jump from suffering directly to the resurrection. Tayo pong mga Kristiyanong tinatawag na protestante ay maaalala natin na gusto natin na sa simula ng pagdurusa ay gusto nating tumalon at lagpasan hanggang umabot na lang tayo sa muling pagkabuhay ni Kristo. In fact, we don't really want to talk about the suffering of Jesus. Ayaw natin pag-usapin ng pagdurusa ni Jesus. We know he suffered for us, Alam natin nagdusa siya para sa atin, but we always emphasize the resurrection. subalit ang binibigyan natin ng tunay na pansin ay ang kanyang muling pagkabuhay. But in reality, the resurrection happened in a split second. Sa katotohanan ay ang muling pagkabuhay ay nangyari lang sa isang iglap. In fact, nobody witnessed the resurrection. Wala pong nakakita sa eksena ng muling pagkabuhay ni Kristo. By the time the women went to the tomb, the resurrection had already happened. Nung pumunta ang mga kababaihan sa libingan ni Jesus ay naganap na ang muling pagkabuhay. But for suffering, even beginning with the Old Testament, there's a lot of talk about the Messiah suffering. Subalit, ang pagdurusa ay sa simula pa lang ng Lumang Tipan ay mababasa na natin na pinag-uusapan na sa Lumang Tipan ang pagdurusa ng pagdating ng Mesaya. And we only have to read Isaiah 53. Let me read the English. The next slide is in Tagalog. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain. Like one from whom people hide their faces, he was despised and we held him in low esteem. Surely he took up our pain and bore our suffering. Yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Mababasa po natin sa Isaiah, siya hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. At gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. So we know that in the whole of Jesus' ministry, there was a lot of suffering. Sa buong ministeryo ni Jesus ay alam natin na marami pagdurusa siyang naranasan. There was a lot of rejection by people. Siya po'y hindi tinanggap ng maraming tao. There were emotional and there were physical suffering. Marami pong pagdurusang emosyonal at pisikal na naganap. And then we know the brutal suffering that he suffered on the way to the cross. At alam naman natin ang brutal na mga eksena na kanyang pagdurusa sa daan patungo sa krus sa kanyang kamatayan. And there was information about his death. Marami pong detalyeng binigay ukol sa kanyang kamatayan. And there was a lot of information even about his burial. Marami rin pong impormasyon at detalyeng binigay ang Biblia tungkol sa kanyang paglibing.
But somehow for us, we want to bypass all of that because we feel that resurrection is the most important thing. Subalit tayo mga Kristiyano ay gusto nating lagpasan ang lahat ng mga detalyeng ito at nagmamadali tayo sa muling pagkabuhay. You see, why do we hesitate to talk about suffering? Bakit nga ba natin ayaw pag-usapan ng pagdurusa? Because we don't like it when suffering happens to us. Sapagkat pag sa atin naganap ang pagdurusa ay ayaw natin maganap ang pagdurusa sa ating buhay. Oh, we pray for suffering to be X out of our lives. Pinagdarasal natin na tanggalin ng Panginoon ang bawat pagdurusa sa ating buhay. We pray for God to provide jobs when we lose them. Pinagdarasal natin ang pagbigay ng trabaho kung sakaling nawalan tayo ng trabaho. We pray for healing when we get sick. Pinagdarasal natin na ang paggaling ng ating karamdaman. We pray for God to change our circumstances. Pinagdarasal natin na palitan ng Panginoon ang mga mahihirap na kaganapan sa ating buhay. We pray for God to solve our problems. Na pinagdarasal natin na lunasan ng Panginoon ang ating mga suliranin. And when we see our problems solved, at pag ginawa ito ng Panginoon, we almost consider that like a resurrection. Ay para na rin itong isang simbolo ng ating muling pagkabuhay. Oh, we celebrate when we pray for healing and somebody is fully healed. Tayo po'y tuwang-tuwa at nagdiriwang pag ang isang tao ay gumaling sa kanyang karamdaman. Because it looks like it is a resurrection from the dead. Sapagkat ito'y tila isang muling pagkabuhay para sa isang taong gumaling. But if we are honest, subalit kung tayo po'y mamarapatin, not many of our prayers are answered in the way that we want them. Karamihan ng ating mga panalangin ay hindi sinasagot ng Panginoon sa pamamaraan na gusto natin. And often there is silence from heaven. Kadalasan ay tahimik ang Panginoon. And you know what? This is in reality Jesus' own experience. Kung tutuusin, ay ganito rin po ang karanasan ni Jesus. In Gethsemane, the night before he was betrayed, there were 3 prayers in the garden. Sa panalangin ni Jesus sa Gethsemane ay mababasa natin may 3 panalangin si Jesus. So this is prayer number 1. Ito po ang una. My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death, he said to them. Stay here and keep watch. Going a little further, he fell to the ground and prayed that if possible, the hour might pass from him. Abba, Father, he said, everything is possible for you. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will. Marcos ay sinabi niya sa kanila, ako'y lubhang nalulungkot hanggang sa kamatayan. Manatili kayo rito at manatiling gising. Paglakad niya sa malayo-layo, siya'y nagpatira pa sa lupa at idinalangin na kung maaari ay makalampas sa kanya ang oras at kanyang sinabi, Aba, Ama, para sa iyo ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari. Ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang nais ko, kundi ang sa iyo. Jesus prayed that this cup is taken. Ito po ang panalangin ni Jesus na ang kopa ay tanggalin sa kanyang buhay. He doesn't want the suffering. Hindi niya gustong dumanas ng pagdurusa. You know what? Just like you and me, we don't want the suffering. Katulad ni Jesus, tayong lahat ay pareho rin ayaw natin makaranas ng pagdurusa. This is prayer number 2 in Matthew 26. He went away a second time and prayed, My God, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. Ito po ang pangalawang panalangin. Muli, sa ikalawang pagkakataon, umalis siya at nanalangin na nagsasabi, Ama, Ama ko, kung hindi maaaring lumampas ito, malibang inumin ko ito, ang iyong kalooban ang siyang mangyari. There is a shift in his praying. May pagbabago sa kanyang panalangin. It is a prayer of acceptance.
po'y panalangin ng pagtanggap. But it's not easy acceptance Subalit ang pagtanggap na ito ay hindi madali because this is prayer number 3. sapagkat mayroong pangatlong panalangin. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Have you ever prayed like this? Kayo ba'y nakaranas na manalangin katulad ni Jesus We ask for something so intensely, na maitimtim na nananalangin tayo, but it seems like heaven did not answer. subalit tila ang langit ay tahimik at hindi sumasagot? And by the way, Jesus' prayer was not answered here. Sa ating pong kaalaman, ang panalangin po ni Jesus ay hindi dinanggin ng Diyos Ama. He accepted his fate as God's will. Tinanggap niya ang mangyayari sa buhay katulad ng loob ng ating Ama. Now, Jesus' death has a major purpose. Ang kamatayan po ni Jesus ay mayroong importansya sa ating buhay. But I want to submit to you that there are two purposes for Jesus' suffering. Mayroong pong dalawang dahilanan sa pagdurusa po ni Kristo. Here's the first one that we are very familiar with. Ang una pong babasahin natin ay pamilyar tayo sa ating mababasa. And this is Ephesians 1:7. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Sa Efeso, sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. So this purpose of Christ's suffering we are very familiar with. Ito pong ating nabasa, kadahilanan ng paghihirap ni Kristo, tayo po ay pamilyar sa ito. Christ suffered so that we don't have to suffer. Nagdusa si Kristo para tayo hindi magdusa. But I want to submit a second purpose for Jesus' suffering. Subalit may pangalawang dahilan ng pagdurusa ni Kristo. And this is shown in 1 Peter. Let me read it. 1 Peter 2:21. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. Sa una, Pedro, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. The word example in the original Greek in the New Testament is actually can be translated as pattern. Ang salita pong halimbawa sa Greko ay maaari po nating isalin sa Ingles na pattern or isang pulmahan. If you are a dressmaker, kung kayo po ay isang gumagawa ng damit, and you measure a person in terms of how many inches for shoulder, for chest, etc., etc. Kung kayo po isang sastre at sinusukatan niyo ang tao, ang bilang ng kanyang haba ng kanyang iba't ibang parte ng katawan. After you measure, pagkatapos po nating sukatin, you don't take the cloth and just cut into the cloth. Hindi naman natin kagad, ang sastre hindi kagad pinuputol or ginugupit ang tela. What you do is you get a big piece of paper and you draw the actual inches that looks like what you measured. Ang sastre po ay kumukuha ng isang malaking papel at inuukit niya o dinodrawing niya ang sukat ng tao at yun ang gagawin niyang halimbawa o pattern bago niya gupitin ang tela. And once he draws the paper, he would look at it to make sure it looks even. Pag inukit niya
ang sukat, ay pagmamasdan niya muna at sisiguraduhing balanse o tama ang sukat ng bawat parte ng katawan ng tao. And when he sees that everything is balanced, Kung ang lahat ay balanse, he puts the cloth below the paper. lalagay niya ang tela sa ilalim ng papel na kanyang inukit. He has the pattern on where to cut. Ngayon, ang papel na ito ay siyang magiging pattern or hulmahan kung saan niya gugupitin ang tela. So for me, the second reason that Jesus suffered is for us to understand how to suffer. Kung kaya't ang pangalawang kadahilanan ng pagdurusa ni Kristo ay para po tayo ay maitulad natin ang ating pagdurusa sa katulad sa pagdurusa ni Kristo. Ito po ang magiging pattern natin. Now, some people look at this verse and say, oh, Peter is talking about suffering for Jesus. Marami po ang magsasabi na ang ating pong binasa ay ito ukol lamang para sa pagdurusa ni Kristo. Oh, when you preach the gospel and people reject it, you are suffering. Na pag ikaw ay nangangaral ng ebanghelyo sa ibang tao, ay makakaranas ka ng pagdurusa. Oh, when you go serve as a missionary in some remote tribe, that is suffering, and that's what Jesus is talking about. Peter is talking about here. Kapag ikaw ay nanilbihan bilang isang misyonaryo sa malayong lugar, ay ito ang iyong pagdurusa. No, I think Peter is talking about a pattern for all our suffering. Sa akin pong palagay, ay hindi lamang po sa ministeryo ang pagdurusa na tinutukol ni Pedro dito, na ang pagdurusang tinutukoy niya ay sa pang-araw-araw na mga pagdurusang nararanasan natin. And so, if you look just a few verses before, in verse 19, the same chapter, he said, if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. Mababasa po natin sa 1 Pedro na ito po ang nakasaad, sapagkat ito'y kapuri-puri kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtiis ang sinuman ng sakit habang nagdurusa ng hindi nararapat. And if you look a few verses before this, what Peter would be saying, he's talking about suffering under bad government. Mababasa rin natin, bago ito pong binasa natin, na pinag-uusapan ni Pedro ang ating pagdurusa sa ating buhay sapagkat kung naranasan natin na may mga gobyerno o namamahala sa atin na hindi mabuti o masama. So I believe the suffering of Jesus becomes our pattern for all the sufferings that we experience in our lives. Kung kaya't ako po'y naniniwala, ang pagdurusa ni Kristo ay isang pattern para sa ating lahat, para sa ating buong buhay na punong-puno ng pagdurusa, hindi lamang po para sa ministeryo. So let me share, these are the 7 last words that Jesus said when he was on the cross. My God, why have you forsaken me? Woman, here's your son, here's your mother. I thirst. Today you will be with me in paradise. Father, forgive them, for they don't know what they're doing. It is finished. Father, into your hands I commit my spirit. We're very familiar with all of these 7 last words of Jesus. Ito po ang 7 mga sinabi ni Jesus nang siya po'y nagdurusa. We don't have to translate because we're very familiar with it. But I want to share what I mean by the pattern of suffering. Hindi na po natin sasalin sapagkat tayo po ay pamilyar sa mga binigkas ni Jesus bago po siya namatay. Subalit, gusto ko pong ipakita na itong mga salitang ito ay isang pattern po para sa ating lahat. We always talk about Jesus praying to his Father and asking why, my God, why have you forsaken me? Na binagkit ni Jesus na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? But you know what? Have you ever prayed
and felt like God has abandoned you? Hindi po ba tayong lahat ay minsan sa buhay natin na nanalangin at sinabi natin sa Panginoong Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo ako hinahayaang magdusa? A good friend of mine just recently passed away from cancer. May kaibigan po kami na kamakailan lang ay lumipas na dahil sa kanyang cancer. And we kept praying and kept praying and kept praying for 4 years. Apat na taon po kaming nanalangin na galingin siya ng Panginoon. At a certain time, we felt like he was actually doing much better and maybe even was healing. May mga ibang araw na nararamdaman namin na tinutugon ng Panginoon ang aming panalangin at tila siya'y gumagaling. And then he turned for the worse and he passed away. Subalit sa huli ay nagdusa siya at namatay. Sometimes we feel that God has abandoned us because he did not answer us. Sa aking pakiwari ay naramdaman ko na sa pagkakataong ito ay tila pinabayaan kami ng Panginoon at hindi niya dinalangin ang aming mga panalangin. On the cross, Jesus says, "Woman, here is your son. Son, here is your mother." Babae, ito ang iyong anak. Ito ang anak, ito ang iyong ina. He was talking to his mother, earthly mother Mary, and John the Beloved beside her. Kausap niya, sa pagkakataong ito ay kausap niya ang kanyang ina, si Maria, at ang kanyang alagad na si Juan. He is saying, "I have to leave you because I can no longer care for you." Kausap niya ang kanyang ina. Ang ibig niya sabihin ay dahil ako'y malapit ng mamatay, ay iiwan na kita. We know that Mary was still very young, probably in her 50s. Alam naman natin na nang namatay si Kristo ay bata pa si Maria na maaaring nasa mga 50 taong gulang. And we know that when a father or a mother dies, the family suffers. Alam naman natin na pag ang ating magulang, ang ina o ang ama ay namatay, ay ang buong pamilya ay nagdurusa. When Jesus was thirsty, they gave him vinegar. Nang siya po'y nauuhaw, anong binigay sa kanya kundi vinegar? Have we ever thirsted for God to do something and all we get is more suffering? Sa pagkakataong to, nauuhaw si Kristo, ang binigay sa kanya ay suka. Hindi ba't sa ating buhay na pag tayo'y nauuhaw sa sa presensya ng Diyos ay tila nararamdaman natin na lalo pa tayo nagdurusa. And of course, today you will be with me in paradise is a good thing to pray for. Ang panalangin ngayon ay ang panalangin ni Kristo na sinabi niya na ngayong araw ay makakasama mo ako sa paraiso. But there was the other thief who cursed Jesus. Subalit sa kabilang banda ni Jesus ay may isang nakapakong magnanakaw na minumura pa niya si Jesus. And of course, Father, forgive them for they don't know what they were doing. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. We live in a world where there is not much justice. Namumuhay tayo sa isang mundo na walang hustisya, People take advantage of other people. na inaabuso ng tao ang kanyang kapwa-tao. The more people have, the more they abuse the people who don't have. Ang mayayaman ay lalong inaabuso ang mga taong mahihirap. And for unfinished justice, forgiveness is the option that Jesus gave us. Sa mundong walang hustisya, ang tawag sa atin, ang panawagan ni Kristo sa ating buhay ay magpatawad. Jesus also said, it is finished. Sinabi rin ni Jesus, ito ay tapos na. And this is the letting go. There's a letting go that we have no more solution except death. Hindi ba't para sa ating buhay na tinatawag rin tayo na mag-let go o hayaan ang mga bagay patungo sa kamatayan.
In many of our problems, we have to let go and let God because we have no choice. Maraming problema sa ating buhay ay kailangan nating i-let go o hayaan at hayaan ng Panginoon ang siyang um, humarap sa ating mga problema. And ultimately, we just have to learn to trust God and leave it in His hands. Na maraming bagay ay wala tayong magagawa kundi ubaya ang mga pagdurusa at mga problema natin sa kamay ng Panginoong Ama. So when we suffer any of the things that we suffer in our lives, Kung tayo po ay nagdurusa, remember that Jesus' own suffering serves as a pattern for us. tandaan natin na sa ating pagdurusa ay meron po tayong pattern ng pagdurusa ni Kristo na kaya po nating gayahin si Kristo. We follow the example of how Jesus suffered. Tularan natin ang halimbawang binigay ni Kristo sa ating buhay. And then there is also death. At meron din pong kamatayan. Now, in Colossians 3:5, Paul says, "Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry." Sa Kolosas, mababasa po natin, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. These are traits that we have to actively put to death. Ito po mga bagay na ito ay kailangan po nating subukan na aktibong patayin sa ating buhay. But in reality, there are some things that we still have to put to death. Subalit marami pong natitira na mga bagay na kailangan nating patayin sa ating buhay. At times, I have to put to death my rights, Ang aking karapatan, my dignity, dignidad, my principle, prinsipyo, my pride, kayabangan, my sense of justice, ang hustisya, my vengeance, ang paghihiganti, my hopes and dreams, ang ating mga layunin at my, kagustuhan sa buhay, my disappointments, mga kabiguan, my fears. ang aking mga kinakatakutan. These things are hard to put to death. Ang ito pong mga bagay na ito ay mahirap patayin. But in reality, in life, there's so many unanswered questions. Subalit alam po natin sa ating buhay ay maraming mga dalangin na hindi tinutugon katulad ng gusto natin. And they will be unanswered in our lifetime. Marahil ay hindi po siya sasagutin ng Panginoon. The next step is burial. Ang susunod pong stage ay ang libing. Now we understand Jesus, he said he's going to be buried for 3 days. Sinabi po ni Jesus na siya po ay ililibing ng 3 araw. We know he was buried on Friday afternoon because that was the beginning of Sabbath. Alam po natin na si Kristo ay inilibing ng Biyernes, hapon ng Biyernes. So that would be day 1. At ito po ay ang unang araw. And then there's Saturday. Ang Sabado po ay ang pangalawang araw. And then Sunday morning. At ang pangatlo ay Linggo ng umaga. Now think about if you and I were disciples at that time. Isipin po natin na kung tayo po ay mga disipulo ng kapanahunang iyon. This is a painting by Hans Holbein the Younger. It's 1520 to 1522. So this picture was over 500 years old. Ito pong picture, larawan na nakikita natin ay ginawa po ni Hans Holbein. But if you look at na 500 taon na nakalipas. If you look at this painting, it is very raw in seeing Jesus in his death state. Hindi po ba kaawa-awa o karumal-dumal ang
ang litrato, ang painting na nakikita natin ito tungkol kay Kristo. Now think about us as disciples during that time. Kung tayo po ay alagad ni Kristo ng panahon iyon, We saw the body of Jesus die. at nakita natin ang kamatayan ng katawan ni Jesus, In that time, in 2,000 years ago, remember, crucifixion is only for criminals. maaalala natin ng mga kapanahunan iyon, ang pagpako po sa cross ay nakalaan lamang para sa mga kriminal. And once the body is dead, At pagpatay na ang katawan, it is brought down from the cross. binababa po ito sa pagkapako sa krus, And right behind the cross is just a dumping ground for bodies that are dead. at sa likod ng krus ay isang lugar lamang na kung saan itinatapon ang katawan ng mga kriminal na ito. This was pictured in the movie, The Passion of the Christ. Ito po ay nakita natin sa pelikulang Passion of the Christ. And so it was very significant when Joseph of Arimathea and Nicodemus went to Pilate to ask for Jesus' body. Kaya kamangha-mangha na si Joseph Arimatheus at si Nicodemus ay lumapit po sa mga religious leader upang hingiin ang pangkay ni Kristo. Jesus did not die with a bullet to the head. Si Kristo po ay hindi namatay sa isang bala sa kanyang bunbunan. Because if he died from a bullet, he would not have suffered. Ang taong binaril sa bunbunan ay hindi kailangan magdusa sapagkat ang kamatayan ay sa isang iglap lamang. So after hours of suffering, we know he is actually dead. Sa mahabang oras ng pagdurusa ay tsaka lamang namatay si Kristo. And being buried confirms that he's dead. At sa kanyang pagkalibing ay nagpapatunay na siya ay tunay na namatay. And burial is a very difficult stage for us too. Para sa ating mga Kristiyano, ang stage po ng libing ay isang mahirap na proseso para sa ating lahat. Because there's a lot of uncertainty. What happens next? Sapagkat maraming mga bagay ay hindi natitiyak. Ano nga ba ang mangyayari sa susunod? There's a lot of pain and there's a lot of grief. Maraming sakit, maraming pait. If you've ever buried a loved one, you know the pain and grief. Kung sino man ang naglibing ng isang mahal sa buhay, ay alam natin na ito'y isang napakasakit, napakapait na karanasan. And there's also despair and lostness. What do we do now? Ang kawalanan, ang pagkawalan ng pag-asa, And then the sense that this is the final. at ang katiyakan na ito na ang huling hantungan. But why do we have to go through burial? Subalit, bakit nga ba natin lahat kailangan dumanas ng pagkalibing? Because things do not stay dead. Sapagkat ang mga bagay ay hindi nananatili sa kamatayan lamang. Our tendency is to bring old habits back. Sa ating buhay ay marami po tayong mga luma at masasamang ugali na muling nabubuhay. So Bumabalik. on the cross, Jesus says, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. Kaya't habang nakapako sa krus, ang panalangin ni Jesus ay, Ama, patawarin mo silang lahat pagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. When I forgive somebody, my desire for vengeance has to die. Sa pagpapatawad, ang kagustuhan nating maghiganti ay kasama ring namamatay. My desire for vengeance has to be buried. Ang kagustuhan nating maghiganti ay inilibing rin. I've talked to people who said, I will forgive. May mga taong akong nakakausap na sasabihin nila, patatawarin ko sila, Yes, I've already forgiven them. pinatawad ko na sila,
But every time I see them, I always remember and I'm angry again. Subalit pag nakikita ko sila at aalala ko ang kanilang ginawa, ay muli akong napupuot, muli akong nagagalit. Then I remember what they did to me, At naalala ko ang lahat ng kanilang ginawa sa akin. and all my anger comes back. Nanunumbalik ang puot. That anger was never put to death. Ang puot na ito ay hindi namatay sa ating buhay. And that anger was never buried. Ang puot na ito ay hindi inilibing. So this process is very important for us in terms of how we live our Christian life. Ang proseso kong ito ay importante sa buhay Kristiyano. Jesus was fully dead. Si Jesus ay ganap na namatay. Jesus was actually buried. Siya ay inilibing. And all the disciples felt that that was the end of their life. Ang lahat ng mga alagad ni Kristo ng panahon yon ay nawala na ng pag-asa sapagkat may katiyakan ang kanyang kamatay. Ito na ang huling hantungan ni Kristo. But there is a resurrection. Subalit, mayroong muling pagkabuhay. And Paul in Philippians 3:10 brings this to life. Mababasa po natin sa Filipos na kung anong ibig sabihin ni Pablo. So in Philippians 3:10, Paul says this means knowing Jesus, knowing the power of his resurrection, knowing the partnership of his suffering. It means sharing the form and pattern of his death, so that somehow I may arrive at the final resurrection from the dead. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan. Paul keeps talking about that he's suffering as a pattern of Jesus' suffering. Mulit-muling pinag-uusapan ni Pablo na ang kanyang pagdurusa, kanyang paghihirap ay ipinahintulad niya sa kahirapan at pagdurusa ni Kristo. And in many of our English Bibles, in verse 11, it says, somehow I may attain the resurrection from the dead. Sa Biblia po, sa ibang mga salin ng Biblia, ay pinag-uusapan ni Pablo na sana'y marating niya ang katulad ng pagdurusa at pagkabuhay ni Kristo. So somehow, if you read some of the English translations, it just says that somehow Paul wants to achieve the resurrection as an accomplishment. Na sa ibang salin sa Ingles na tila gusto ni Pablo na marating ang kung paano muling nabuhay si Kristo, ay gusto rin niyang marating ang muling pagkabuhay sa kanyang sarili. But the word that is used in the original language can be translated as arrive. Subalit, maaari pong isalin ang pinag-uusapan ni Pablo dito na arrive or ang pagdating. And this is a much more accurate translation. Ang paggamit ng salitang pagdating ay mas tamang salin. And here's what Paul is trying to say. Na ang ibig sabihin ni Pablo ay, I want to know Christ in my mind. Na gusto kong maunawaan si Kristo sa aking isipan. In my understanding, I want to know Him. Na sa aking karunungan ay gusto kong maintindihan kung sino si Kristo. And I want to know the power of His resurrection. At gusto kong maunawaan kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. But also His suffering. At gusto ko rin maunawaan ang kanyang pagdurusa. Experiencing the kind of pattern of His suffering and death. Na maranasan na bilang isang pattern ang kanyang kamatayan. Because in doing so, I will actually experience and arrive at a form of resurrection. Sapagkat sa aking pagkakaintindi sa kanya kay Kristo,
ay mararating ko ang isang pattern katulad ng muling pagkabuhay ni Kristo. And this is shown in 2 Corinthians chapter 12, which we are very familiar with. Ito'y pinapakita ni Pablo sa Korinto. So let me read, and this is the thorn in the flesh. So let me read in English. The next slide is in Tagalog. 2 Corinthians 12, beginning in verse 7. Therefore, in order to keep me from becoming conceited. Remember, Paul was able to see the third heaven. Ito pong ating mababasa ay isinulat ni Pablo para hindi siya yumabang o maging mayabang sapagkat pinag-uusapan ni Pablo na siya ay narating niya ang ikatlong langit. And so he said, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. 3 ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. 3 times he prayed for his problem to be taken away. 3 beses niyang inulit na manalangin na tanggalin ng Panginoon ang kanyang suliranin. It kind of sounds like Jesus in Gethsemane asking God to take away his difficulty 3 times. Hindi ba't parang katulad rin ni Kristo na nanalangin sa Ama ng 3 beses na tanggalin ang kopang ito, ay tila 3 beses din nananalangin si Pablo sa Diyos Ama na tanggalin kung anumang tinik sa kanyang laman. And like Jesus, Paul did not receive the answer he was looking for. At katulad ni Kristo, si Pablo ay hindi nakatanggap ng lunas sa kanyang panalangin. But there is a transformation in Paul. Subalit mayroong pagbabago sa loob ni Pablo. Life came back into suffering and death. Nagkaroon ng muling buhay sa gitna ng kanyang pagdurusa at ng kanyang kamatayan. It's the same for Jesus. Katulad rin ni Jesus. After 3 times of asking God, he said, your will be done. Katulad ni Jesus, makatlong nanalangin si Pablo at sa dulo, sa katapusan ay sinabi ni Pablo na kung ano man ang kalooban ng Panginoon ay siyang magaganap. So when Jesus stood up after the 3rd time, at nang tumayo si Jesus ng makatlong beses, it is described in Hebrews chapter 12 na sa Hebreo ay ating mababasa that Jesus, for the joy set before him, went to the cross. Na mababasa natin na nang tumayo si Kristo pagkatapos ang kanyang panalangin, ay humarap siya sa kalwalatian at ligaya na kanyang dadanasin sa krus. So if we were to look at this passage from 2 Corinthians, here's how I would put it. Ganito po
Ganito ko po sasabihin sa inyo ang apat na stages sa ating buhay. So three times Paul says, I pleaded with the Lord to take this thorn away from me. Tatlong ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. And there is suffering there. Ito ang pagdurusa. But God said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Subalit sabi ng Panginoon sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kinaan. Ito ang kamatayan at paglibing. Because your request is going to die. Sapagkat ang iyong panalangin, ang iyong inaasahan ay kailangan mamatay. Paul will live in his pain forever. Si Pablo ay mamumuhay na mayroong paghihirap o sakit sa kanyang buhay until he dies. hanggang siya'y mamatay. There's no change in his physical circumstance. Walang pagbabagong pisikal na naganap sa buhay niya. God is going to answer his prayer, Tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin, but not in the way that he wants. hindi sa pamamaraan na gusto niya. And so he had to die to his request. Kung kailangan ang kanyang kahilingan ay kailangan mamatay And he has to bury his request. at ilibing ang kanyang kahilingan. But you see, here's the resurrection. Subalit, sa pang-apat na stage ay mayroong muling pagkabuhay. Because when I am weak, then I am strong. Sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Church, all of us suffer in this life. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagdurusa at magdurusa sa buhay na ito. Some suffer more than others. Marahil ang iba ay higit kaysa sa iba. And sometimes our suffering looks like it is a death and a burial. Sa kadalasan, ang ating pagdurusa ay tila kamatayan natin at tila inililibing rin tayo. But just like Jesus, Subalit katulad ni Jesus, and just like Paul, katulad ni Pablo, there is a resurrection in this life. mayroong muling pagkabuhay sa buhay na ito. Because God can transform our difficulty into strength. Sapagkat kayang palitan o baguhin ng Panginoon ang ating pagdurusa. Our short-term missions team will be going in May. Ang meron po kaming team na babalik sa Pilipinas upang manilbihan bilang short-term missionaries. And one of the things they'll be doing is the wheelchair project with Johnny Erickson Tada. Isa pong proyekto na ginagawa namin sa Pilipinas ay ang pagbibigay ng wheelchair na gamit ang Johnny and Friends. And Johnny has been in a wheelchair since she was 18 years old. Atin pong maalala na si Johnny po ay nasa wheelchair simula nang siya ay 18 taong gulang. And every day it takes 2 hours for 4 volunteers to prepare her. Araw-araw, 4 na kababaihan ang kailangang tumulong sa kanya upang ihanda siya ng ilang oras para ihanda siya sa araw na iyon. To clean her, to brush her teeth, to bathe her, to feed her, everything. Linisin, paliguan, pakainin, bihisan. Somebody asked her a question. Of course, over these years, it's the same question. May marami nagtatanong, paulit-ulit na tanong. Johnny, don't you want to be healed? Johnny, gusto mo bang gumaling? And Johnny's answer is always the same. At pareho ang kanyang tugon. If I am healed, if God heals me, kung ako ay gumaling, kung ako ay pinagaling ng Panginoon, but as a result, I become far from God. Subalit, kung ang kadahilanan at ako'y gumaling
ay ako'y lalayo sa Panginoon, then I'd rather be in a wheelchair. then kung gayon ayokong gumaling. Mas gugusto ko pang nasa wheelchair na lang. Because in a wheelchair, every single moment, I feel the closeness of God. Sapagkat habang ako ay nakaupo, nakaluklok sa wheelchair, ay nararamdaman ko ang paglapit ng presensya ng Panginoon sa aking buhay. Because every moment I have to depend on Him. Sapagkat sa bawat pagkakataon, sa bawat oras, ay nakadepende ako sa Panginoon. May we all learn to experience an ongoing resurrection. Naway tayong lahat ay makaranas ng pagpatuloy na muling pagkabuhay sa ating karanasan sa buhay na ito. Let us pray. Atin pong manalangin. Lord, we're so thankful for Holy Week. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa Holy Week. A time for us to slow down and think about your suffering, death, burial, resurrection. Na itong panahong ito ay kaya namin magmuni-muni tungkol sa iyong pagdurusa, sa iyong kamatayan, sa iyong paglibing, at sa iyong muling pagkabuhay. But we also thank you because it is the pattern for our suffering. Nagpapasalamat kami po sa inyo sapagkat sa buhay ni Kristo ay nakita namin at pwede namin gamitin itong pattern or halimbawa sa aming sariling buhay. And as Paul says, At katulad ni Pablo, the experience of suffering ang karanasan ng pagdurusa will help us arrive at the resurrection. ay siyang tutulong para makarating tayo sa muling pagkabuhay. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, In Jesus' name, sa iyong pangalan, Jesus. amen. Amen. Thank you very much. Marami pong salamat sa inyong lahat.